Maayong adlaw sa tanan, dalay ko ng Dios sa oportunidad kayong gitugot na usab kanato mga higala og suking tigpaminaw, mga Facebook friends nga naga-follow karon nga kabuntagon. Usa kini ka oportunidad nga gihatag sa Dios kanato nga makapadayon kita sa atong buluhaton og gikalipay nato nga magapakig-uban kaninyo uban sa pipila lamang ka mga gutlo. Magaampo na kita sa pagtugyan sa atong buluhaton diha sa Ginoo. Amahan o Diyos ng langit nun, nagapasalamat kami once again sa oportunidad nga imong gitugot kanamo wherein imo kaming gipukaw, gipabangon o gi-renew among strength o magamit namo o Diyos sa pagbuhat sa buluhaton. Panalangini o Diyos ang tanan nga nagapaminaw karon sa ilang tagsa-tagsa ka mga radyo, bisan pa man among mga Facebook friends nga naga-follow o naga-monitor karong kabuntagon o bisan pa man ang tanan nga makascan, paminaw, maka-view o Diyos na ining video, hinaot pa ang balaang espiritu, magapadayon sa paggamit sa imong pulong, nga ang matagpulong nimo o Diyos makakitag luna diya sa kasing-kasing sa tanan nga nagapaminaw karon. Kini among gitugyan diya kanimo uban ang pagpasalamat sa ngalan lamang ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Salamat sa Diyos kay kita makapadayon sa atong buluhaton karon og hinaot pa nga ang ato nga Dios makakaplag o kalipay diha sa ato mga kasing-kasing samtang kita magapadayon sa atong pagpamalandong. Nini nga buntag karon magahisgot kita may tungod sa unsa ang kinaiya nato samtang adlaw pa, samtang aduna pay mga tsansa nga gihatag sa Dios kanato. Work while it's day before night comes. Kinahanglan nga magbuhat kita sa mga buluhaton sumala sa gi-intras o gina-expect sa Ginoo kanato mintras adlaw pa. Work while it's day before night comes. Atong passage makita din sa John chapter 9 verses 1 down to verse 9. Pero magabasa lang kita pila ka mga passages nga mao'y atong tutukan sa atong pagpamalandong. Ingon dito sa verse 1, "And as Jesus passed by, he saw a man which was blind from his birth. And his disciples asked him, saying, Master, who did sin, this man or his parents, that he was born blind? Jesus answered, Neither hath this man sinned, nor his parents, but that the works of God should be made manifest in him. I must work the works of him that sent me, while it is day. The night cometh when no man can work." In ato makita sa verses 1 daw to verse 4 higala, gi-emphasize dinhi nga si Jesus Christ nakakita siya og usa ka tawo nga beggar o usa ka makililimos, no? Jesus saw a man, a beggar, which was born blind. He was hopeless, unable to do something for his own physical and even to his entire life's conditions. No? Ato makita mao kini ang sitwasyon sa eksena nga gibasa nato. Now, unsa man ang gishow sa passage nga ni kanato, gusto na ko mapaabot masabtan nato before nato talakayon or tipik-tipikon kini. Number 1, it shows a helpless condition of man. Mao kini siya ang giportray sa passage based niini nga experience. Now, helpless condition of man. But you know what? Gusto na ko nga i-reflect kini nato sa atong sarili, sa atong kinabuhi. Similar usab kini sa ato nga kinabuhi karon, which is spiritually born blind from birth. Kung tan-aw nato ang passage gala, si Jesus Christ, ang mga apostoles, nag-show sila nga ang atong kahimtangan in the sight of God, we are also spiritually blind in the sight of God. This is also our condition spiritually. Not only that, it shows Jesus' authority and power over uncommon, unnatural, or impossible situations. According sa verse 1, makita nato dinhi that Jesus healed many kind of develop sickness or diseases, but this a free natal condition. Ato makita unique kini nga eksena
Kaya nga naman, kung si Jesus Christ nagapang-ayo siya og mga masakiton o klase-klaseng mga diseases, pero ato makita nga acquired nila. Pero kani nga condition, usa ka impossible nga butang kanuman, gikan pa sa pagkabata, buta na kini nga tao. No? Ikatulo, it shows natural reactions, responses, interpretations of situations on human point of views. Ato makita din from verse 2 down to verse 3. This view notably influenced by the Old Testament or Jewish opinions that sufferings are the results of sin, which not always true. Ato makita igala nga ato makita nga ang concept din ang mga interpretations, responses sa mga tao nga nasa palibot, gibase nila sa Old Testament Jewish opinions. Nga ingon pa nila kung masakiton ang anak daan sa pagkatao, basi makasasala ang ginikanan og didto na naani sa bata ang resulta. So mao ni ang mga concept or interpretations during this time nining eksena, no? So mao na atong masabtan. Not only that, it shows that in any situation God is fulfilling something for His glory. Gipakita din sa passage niini nga eksena nga si Jesus Christ is naa siya'y ginatawag nato nga authority or naghimo siya og something nga makaglorify sa iyang pangalan beyond sa unexplainable nga situation sa human being or sa life sa usa ka tawo. Jesus answered, neither both this man sinned nor his parents, but that the works of God should be manifest in him. Sabot pasabot nga ang sakit ni ining tao, kaning pagkabutan niya gikan sa iyang pagkabata, pagkahimugso, butan na siyang daan, dili tungod kay nakasala ang tao, naghihimugso, or ang ginikanan niya. But, ang plan sa Ginoo, gusto siya maghimo og buluhaton nga mag-glorify ang pangalan sa Ginoo. Aside from that, it shows also a direct results or effects, changes on the believers' lives. Ato makita din nga ang usa ka tawo nga maka-encounter kay Jesus Christ, makatugyan sa kinabuhi kay Kristo, aduna gyud dako nga epekto or changes nga mahitabo sa kinabuhi. So, neighbors and people around hardly recognize him yet. Kung imong tan-awon sa verse 8 down to verse 9, even ang iyang mga silingan wa nakaila sa iyaha nga mao ba itong buta, no? So, ato makita nga ang tinuod ay nga tao nga magtugyan sa kinabuhi kay Kristo, adunay tinuod nga changes diha sa iyahang kinabuhi. Now, the challenge for us is work while it's day before night comes. Based on this passage, si Jesus Christ napakita kanato og ehemplo kung unsay dapat himuon mintras adlaw pa, mintras sayo pa sa atong kinabuhi. Masabtan nato kana along the way. Now the question is, what could we do? Unsa may dapat atong himuon based on this passage? Number 1, always be sensitive to the need or to the needs sa atong palibot, no? Kanang sensitibo ta ba, makasabot ta, makasense ta kung unsa ang panginahanglanon sa mga tao or sa palibot nga naa kanato. Ato makita din based on Jesus' experience. Jesus saw a blind man. So nakita dayon niya. Pag abot niya sa area, nakita niya dayon kining usa ka butanga tao. He recognized the opportunity. No, nakita ni Jesus Christ ngini opportunity ni gikan sa Amahan nga maghimo siya butang nga mag-glorify ang iyang pangalan, no, ang pangalan sa Dios. Now, not only that, he assured that it was an open door. No, kana bitaw na ay mga oportunidad, kung sensitive lang ta, makita na to nga opportunity na to nga makaserve ta sa Ginoo in their behalf. Okay? Now, not only that, he knew this to manifest God's power and glory. Nakita ni Jesus Christ na appreciate o na-recognize ni Jesus Christ na kani nga event mapadayag sa Dios ang iyang power o ang iyang mag-glorify ang iyang pangalan. Now, paano nato kini ma-apply sa atong kinabuhi kung mao kana ang naa sa atong palibot sitwasyon? Dapat pangutan-on nato atong kagalingon. Do
You see the needy around you? Nakita ba nimo ang mga nanginahanglan na sa imong palibot? Nga pwede gyud ka makatabang, supposed to be. Ha? Have you recognized this situation now as an opportunity? What about kung naay mga tao na kinahanglan sa imong tabang higala? Opportunity ba na para sa imuha or burden? Okay? Is it an opening door for you para sa imuha? Oportunidad ba na? Open door ba na? Or something else? No? Is your response or reactions God glorifying? In case nga naay opportunity nga naa sa imong palibot karon, ang imo bang respond or reactions niini makaglorify ba sa Ginoo? Okay? What could we do? Always be sensitive to the needs or to the need. Ikaduha nga dapat natong himuon, always be ready to engage. In case nga naay oportunidad nga gihatag sa Dios kanato nga makaserve ta, ready to engage. Mao kini ang kinaiya nga gusto sa Dios nga naa kanato. Kaning pulong bitag ingon ni Jesus Christ, I must work the works. Okay? So bot pasabot, ready siya nga mo respond or mo engage sa opportunity nga mo abot kaniya. Ato makita din ang kinaiya ni Jesus Christ after seeing the need of a poor blind beggar. Ato makita, he recognized that it is an opportunity given by the Father. No? Mao kana siya atong makita kay Jesus Christ. Knowing this for the display of the Father's power and glory. Nakita ni Jesus Christ nga kung buhaton ako kini, mag-glorify ang akong amahan nga naa sa langit. Therefore, he engages, he participate and intervene in the poor blind man's life. Ato makita nga exactly gyud gihatag ni Jesus Christ ang iyang time, gigrab niya ang opportunity og nag-glorify ang Father nga naa sa langit, nagtan-aw kaniya. Okay? Christians, friends, it is better to be knowledgeable, being capable, but much better we are ready and willing to engage or to participate in God's given ministry to us. Daghan oportunidad nga gi-open sa Ginoo kanato from time to time, pero sometimes dili lang ta sensitibo nga mulabay ang oportunidad nga wa kay nahimo para sa paghimaya sa Ginoo. Hinaot tigala nga masabtan nimo kini that every opportunity we need to grab it. We need to grab every opportunity to serve God. Okay? Number 3. What could we do? Always be diligent, always be diligent to work. Kana bitawng magkugig yun, no? Magbuhat yun kung naay oportunidad. Ingon si Jesus Christ, I must work the works of Him that sent me while it is with still day. So ato makita, I must work the works of Him that sent me while it still day. What the day means? Unsay bot pasabot aning ingon ni Jesus nga mintas adlaw pa. It could be our life. Nag-refer kini sa atong kinabuhi gala. Dili kanunay atong kinabuhi able. Nay panahon nga ang atong kinabuhi man ta pero di na ta able mohimo. Number 2, it could be our opportunities. Ang adlaw dinhi nag-refer sa atong oportunidad. Kusgan pa ta na ay oportunidad nga nag-abot sa tua pero kinahanglan atong himuon. Number 3, it could be our capabilities. Naay mga panahon nga di gustuhon nato maghimo pero di nato kaya kay nganuman gikuha na sa Ginoo ang atong capability. Number 4, it could be our effectiveness. Naay panahon nga mubuhat man ta pero dili na ta mo effect. It's because na-delayed ang atong paghimo niini. Now, another thing atong tutukan, what the night means. Ingon si Jesus Christ, while it is day, before the night comes. Abot pasabot, unsa maning night dinhi? It could be death. Naiusay mga tao, naghandom sila muhimog makalipay sa Ginoo, muhimog mga butang pagpangalagad sa Ginoo. Mingon siya, sunod bulan na lang, sunod simana, sunod tuig, pero namatay siya. Biwa pa siya kahimo. So, sayang oportunidad. It could be death. Waan ta kabalo ka no, sa mamatay gala mo, mintas buhi pa ta, muhalagad ta sa Ginoo. Ikaduha, it could be
incapabilities. Kana bitawng di nato kaya. Gustuhon man nato madug simbahan, nagkuto-kuto na atong mga joint kay di na ta pwede mo simba kay kailangan kuan na ta mag-wheelchair na. Nya walay mo drive sa to ang wheelchair. So di na ta kadtog simbahan. So kano sa man ta mo serve sa Ginoo? Number 3, it could be sickness. Nay panahon nga gusto ta mo serve sa Ginoo pero masakiton ka na. So dili ka na pwede. Or it could be the end of opportunities when Jesus comes. Kabalo kay gala, pag mobalik si Jesus Christ, human na ang oportunidad. Wala na tay time nga makaserve sa iyaha. Brothers and sisters in Christ, let us serve God seriously, persistently, wholeheartedly. Do your part. Participate to the work till Jesus comes while it's day. That is what it called day nga gi-refer ni Jesus Christ kanato. Therefore, the challenge for us, work while it's day before night comes. What could we do? Always be sensitive to the needs. Number 2, always be ready to engage. And number 3, always be diligent to work.